Welcome back again sa ating panibagong episode, guys. Ngayong episode, guys, dadayo ulit ako sa nahulihan ko sa previous video ng napakalaking tangige. Bababiyahe ako doon ng about 10 to 20 minutes gamit itong motor. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Makalipas ang ilang minutong pagdadrive, guys, eto, narating ko na ang spot. Yes! At napakaganda ngayon yung dagat dito, guys. Napakapatag, napakakalma. So, pahinga lang ako dito ng konti at prepare ng gamit at bibihis. Eto, napakaganda ang sikat ng araw ngayon. Napaka-blue yung ulap. Makatapos ako nakabihis, eto, may umahon ng naglalambat sila. So, doon tayo pupunta sa May Pangpang. Doon sa nahulihan natin sa previous video ng tangige. Yes! At napakalinaw din ang dagat ngayon. Kaya load muna tayo ng spear gun since papunta tayo sa spot. And spear gun loaded. Let's go! Halos magdadalawang oras na akong kada-dive dito, guys. Wala pa rin akong nahuhuli. At dito sa pag-dive na to, nandito naman yung mga bait. Akala ko dito makakaisa na ako. Since nag-iiba yung galaw ng mga bait dito, yung mga dalagang bukid. Yes! Parang may kinakatukutan dyan sa malalim na area. Kaya antay tayo kung anong lalapit. Akala ko dito mayroon ng lalapit since yung galaw talaga ng mga bait is natatakot o paiba-iba sila ng direksyon. Ito, biglang bumibilis. Kaya lang, wala talagang nagpakita. Kaya umangat na lang muna ako at para makapahinga tayo sa susunod na dive. Makalipas ang 2 oras, guys, eto na. Nag-last dive na ako dito. Wala talagang nagpapakita ngayon dito sa spot na to. Yung mga tangigi siguro, wala dito. Nandito sana yung mga bait, kaso nga lang, walang nag-hunt sa kanila. At pagka-festo ko dito, eto, may nakita kagad ako ditong target. 6 na pirasong salmon ang papunta sa akin. At ayun, tinamaan naman yung isa. Akala ko hindi ako makakahuli dito since napakalikot yung mga kasama. Buti na lang na tamaan ko pa itong isa. At eto na rin, guys, yung last dive ngayong umagang ito. At least nakaisa pa rin tayo, may pang-ulam na. 2 hours na dive. Ito pa lang yung nahuli ko. Pero okay na rin, thank you Lord. May pang-ulam na tayo. Wow! Goods na rin to. At habang pauwi na ako dito, guys, dito sa mababaw na area, nakita ako ng 2 needlefish. Yes! Kaya kinuha ko na tong isa. At ayun, tinamaan naman. Wow. Buti na lang, tagos yung line sa katawan niya. Kaya hindi na punit.
Pag mga ganitong isda guys, ang needlefish ang pinapaanan nyo is mag-ingat kayo kung ganitong sitwasyon na medyo malakas pa. Nangangagat kasi ito at napakatalas ng ngipin na ito. Kahit shoot, mapupunit. Kaya dito, iningatan ko talagang hawakan at baka madali tayo. Ayun, na-secure natin itong needlefish. Nakapana pala ng needlefish, pauwi na. Okay na rin, pandagdag pang ulam. Malaki na rin. Oh, thank you Lord. Hoy. Okay na rin, nakadalawang piraso din tayo ngayong pag-dive na ito. Isang good size na rainbow runner, saka isang needlefish. Okay na rin to, at least hindi tayo na zero since nagdayo tayo dito sa spot. Okay na rin to. Malit man o malaking blessing, goods na to. Makalipas ang 2 araw na dive guys, wala pa akong nahuhuling maganda. Kaya medyo kumalma dito sa paboritong spot ko. Pag-amihan kasi dito is malakas. Buti na lang ngayong hapon na ito is kumalma ang dagat. Medyo malilit na yung alon dito. Yes! Kaya dito muna ako magdadive ulit sa paboritong spot natin. At habang papunta ako sa spot, nakita ko si Paring Borde, kaahon lang din. So, nagkilas siya ng pangtulingan or panggulyasan. Kaso nga lang, wala daw siyang nahuli. Merong huli, isang piraso lang, isang maliit na tulingan. Nagkwento niya, gawang puro putol daw yung ginamit niyang line. Nakadalawang putol. Kaya wala na siyang nahuli at tinamad na ring maghila at umuwi na rin. Pag may dumadawi sa kanyang line, pag hinihila is napuputol. At least okay na rin na may huli pa siyang isa, may pang-ulam na. Kaya diretso na tayo sa ating palaging ginagawa, ang spearfishing activities natin. Ito medyo malakas yung alon dito sa Dalampasigan. Gawang nag-uuntugan dito yung alon. Dito guys, pagkatapos ko ng may suot yung fins, nakita ako ng cute na pugita. Mas cute pa sa akin. Sinilip ako. Kaso nga lang, yung paglapit ko is nahiya sa poging ito. Kaya yun, tumago. So, kinuha ko muna yung shop sa spear gun ko para kunin natin itong pugita. Kaso nga lang, pagkuha ko ng bato is biglang nawala na. Malalim pala yung bahay niya at hindi ko na masungkit. Kaya pag mga ganito, hinahayaan ko lang. Hindi ko pinipersang kunin. Kaya load muna tayo ng spear gun. Ito yung unang drop ko dito sa spot guys. Dito muna ako nag-drop sa mababaw. Gawang tinitingnan ko ito pag mga ganitong unang punta ko dito. Is tinitingnan ko muna kung anong mga galaw ng isda at kung pasaan yung agos dito. At tamang-tama naman na yung agos is yung gusto kong agos dito. Kumbaga pakaliwa is mas gusto ko yun kasi nandito yung mga dalagang bukid dyan. Dito banda, hindi na tayo lalayo. Dito may pawikan pa akong nakita. Nag-antay-antay pa naman ako dito. Kaso nga lang, wala ding lumapit. Gawang mababaw lang to. Nasa 3-4 na di pa lang. At eto na yung unang dive ko ngayong hapong ito. Diretso na ako sa palaging una natin dinadapaan sa mga previous video natin. Kung mapapansin nyo itong pwepestuhan ko dito sa may corals. Hindi nga ako nagkamali, eto nandito yung mga bait, ang dami nila. Yung mga dalagang bukid, sari-saring mga bait yung nandito. Dito sana guys, nakita nyo nagsibabaan yung mga bait. Mayroon kasing dalawang bluefin na dumaan, kaso nga lang ang layo. Mga good size na rin sana. Ayun, nandun na sa unahan.
Eto't nag-antay pa ako dito, buti na lang may isang good size na talakitok na lumapit sa akin, kaya kinuha ko na to. At ayun, napakaganda naman yung patama, natuhog ko. Good size na rin to, halos nasa 1 kilo na rin. Ito yung naging unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Another dive tayo dito guys. Dito guys, nag-urong lang ako ng konti at kung mapapansin nyo, nandito nga yung mga grupo ng ilak. Kung matatandaan nyo sa mga previous video natin, is dito ako palaging pumipwesto dito sa may mga ilak. Minsan kasi dito is may mga kasama tong mga dog tutuna, mamsa or mga bluefin. Nag-antay-antay pa ako dito, kaso nga lang, wala talaga nagpakita. Kaya bumalik muna ako sa surface. At dito sa dive na to guys, lumipat na ako ng pwesto, gawang nabulabog na natin dun sa pwesto ng mga ilak. Umurong lang ako ng konti pakaliwa. Hindi pa nga ako nakakapwesto dito guys. Nakita ko agad yung mangrove snapper. Nandiyan sa kaliwa ko. Ayan, at palapit sa akin. Napaka-amo. Napaka-curious sa poging ito. At medyo nahirapan pa ako ditong tirahin to, gawang nasa likod na yung isda. Buti lang, napaka-amo talaga. At ayun, napakalapit ng pagkatira ko dito sa red snapper na to. At sinabit pa yung line natin, kaya diniretso ko na. Gawang maganda pa naman yung hangin kong ipon sa katawan ko para wala na tayong pagsisid. Ay, thank you Lord. Ang hirap nung pagkatira ko. Lampas na sa akin, nasa likod na. Ang hirap nung pagkatira. Medyo na pababa pero tagos yung line, buti lang tagos. Pag shop lang to, baka mapunit. Mangrove snapper, thank you Lord. Woo. At eto yung naging pangalawang isda natin. Napakagandang isda, first class. Isang red snapper. Bingaw naman ito kung tawagin dito sa amin. Matapos kong malagay yung red snapper guys at sinama sa talakitok, eto at nag-drop na ako dito sa malalim, gawang wala na talaga nagpapakita dun sa mababaw. Kaya nag-try ako dito sa malalim. At ganun pa rin, hindi pa nga ako nakakatagal, may nakita na akong napakalaking target, isang sweet lips, kaso nga lang, malayo sa akin. Ang problema, yung direksyon ng paglapit niya is palayo naman sa akin, hindi papunta sa akin, kaya parang hindi natin makukuha itong sweet lips na to. Buti na lang, pagkalagpas dito sa bato is biglang bumaba siya at dito sa malaking bato is ako nang mismo sa kanyang lumapit. Medyo nakatago ako dito kaya nagandahan ko ng tama itong isdang ito.
Ito yung naging pangtatlong isda natin ngayong hapong dive na ito. Wow. Napakalaking sweet lips to. Ito na siguro yung isa sa pinakamalaking nahuli kong sweet lips. Itong ganitong sweet lips guys is napaka-amo talaga ito. Pang malalim kasing sweet lips to, minsan lang ito pumunta sa mababaw na area. Laka. Mga 4 na kilo to. Ngayon lang ako nakahuli ng ganito sweet lips na kalaka. Ito kasi yung napakaamo na sweet lips. Gaya sa mga oriented. Napadaplis pa pala yung tama ko. Medyo nakaganon. Harap pa ganon kasi. Patumbok. Doon tinamaan pa at maamo. Nakatago ako sa bato. Kaya hindi ka agad nakakita ako. Thank you Lord. 4 kilogram on scale na sweet lips. Napakalaki talaga na ito. Napakalapad. Yan yun naman yung bibig niya guys. Kaya tinawag itong sweet lips is napakapal nung bibig niya siguro. Pagkatapos kong masama yung mga huli guys, yung sweet lips sa red snapper sa katalakito, dahil mabigat na yung tatlo is sinabit ko muna sa bato. Kaya napadpad ako dito sa mababaw na area at nakakita kasi ako dito ng sardines. Kaya dito muna ako nag-dive. Magbabaka sakaling may mga pelagic na naghahabol sa mga sardinas na yon. Kaya antay tayo kung anong magpapakita dito. Kaya lang pagka-drop ko dito is nawala yung mga sardines, yung mga grupo, yung mga dalagang buki din. At eto nga yung hindi inaasahan ko dito guys. Watch this. At eto na nga, pagtingin ko ulit sa kaliwa ko, eto napakalaking tangigi ang lumapit sa akin at napakaamo naman. At napakalapit yung pagkatira ko dito guys, kaya napakaganda yung patama ko dito sa tangiging ito. Hindi na talaga nakahila ng line na spine shot natin. At eto na yung naging pangalawang tangigi natin ngayong taong ito. Thank you Lord. Nakakabigla. At ayun, hindi na talaga siya nakahila. Tawang napakaganda talaga at napakalapit yung daan niya sa akin. Nabigla nga ako. Akala ko barakuda. Nabigla ako dun Hindi lang nahabol ko nung pagkabaling ko ng pana. Akala ko barakuda. Tangigi pala. Woo! Siguro ano to? Mga 7 kilo siguro. Wow. 6. Mas malaki yung nauna natin tangige. Huy. Nabigla talaga ako kanina. Akala ko ano na, lumagpas na sa akin. Galing taliwan natin. Akala ko tangige. Buti lang ang amo. Huy. Pangalawang tangigi natin sa 2025. Huy. Ay. Ang bait talaga ni Lord. Basta dive lang talaga pag sa dagat ka. Tsagaan lang. Tapos bibigyan ka talaga niya. Halos ilang araw na rin tayong walang huli sa pabalik-balik dito sa spot. So ang ano ngayon is Tuesday, nag-9 na. January 9, nahuli natin yung isa is January 5. Uy, tangige, nabigla ako dun Thank you Lord. At napakaganda yung mga isdang nahuli natin ngayong hapong dive na ito. Ganun lang talaga dito sa dagat, tsagaan lang. Pagkatapos kong masama yung tangigi dun sa tatlong isda natin, eto, nag-dive pa naman ako, nagbalik ako dito sa nahulihan ko ng mangrove snapper. Nandito kasi yung mga ilak sa pwestong ito. Shoutout nga pala kay Kaboloy Vlog TV.
Menton Bernel, Rex Macusang, Romeo Pasa, Albert Choksong, Justin Paigmani, Rodrito Figalan, Greg TV, John Vincent Eliagas, Nexon Etson, Pancho Pantino, Dennis De La Cruz, Bea Lopez, Rafi Bantilan, Rosana Villahermosa, Johnny Heistin, Pablo Alaw, Infinite Outdoor Quest, Efren Abit Dino, Rendic TV, Miranda Family, Juanito Hugarap, Mangkanor TV, Abdul Kabir Arpa, Arturo Jr. Murada, Arnold Cueja, Rochelle Almadrones, Cervantes Family, Polas Family, Jerome Bularin, Rizan Robridillo, Manang Hilaw, Shane Jimena Bagamasbad, Edgar Bermijo, Raymond, Palkulan Family, Wenzel, Danilo Adalem, Charles Prince Adalem, Marvin Devara, Julian Forlaje, Madrinian Family, Ray TV, Philip Misa, Bitoy Villabito, Merrick TV Vlog, Marlon Hamisola, Arnolfo Junela, Kayadong Family, Fernando Lacasandili, Adrian Saulog, Romeo Alcones, Amor Bits, Arnolfo Travel Adventure, Jeffrey Dedicatoria, Jorey Moster, Joby Sulayaw, Robin Borjos, Aldrin Encio, Antok Palad Espanya, Joel Calzado, Dayan Jean Mary Apos, Anne Rosal, Gil Nicanor, Al Melendres, Enting Vlog TV, Tatay Del Kitchen, Heidi Obsial, Noli Mansalay, Bong Angkoy, Livy Estores, Cesar Abling, Dioscoro Timosa, J&R Adventure, Rinaldo DY, Johnny Heisten, Tibbs Mine, Abling Family, Abloy Galito, Pipay, Milo, Nards, Unad, Canor, Macmac, Leonardo Mihurada, Jonathan Andrade, Charlie Baisa, Manset, Misias Family, Jimmy Siwa, Ulnagan Family, Willard Sapinit, Muwahi Family, Florencio Paragosa, Pablo Family, Guimarlo Siranyas, Sonny Forlaje, Christian Murillo, Ronald Gregorio, Rafi Abina, Romel Daet, Rosenel Delfino Ferratar, Makalifay Family, Romeo Family, Gurillo Family, Armando Gonzaga, Mahinay Family, Mansanay Family, Jonas Onti, Jun Munton, Alia Mabahin, Nabarit Family, Rek Hernandez, maraming salamat po sa inyong lahat. Dito guys, pagkatapos din ng last dive ko, umuwi na rin ako. Bumalik na ako dito sa Dalampasigan sa sinimula natin kanina. Napakaganda itong mga isda nating nahuli ngayong araw na ito. Puro first class. Nakahuli tayo ng isang napakalaking tangige. Wow. Etong isang red snapper na napakasarap na isda. Saka etong napakalaking sweet lips. Wow. Etong sweet lips is nag-4 na kilo din to. At isang good size na talakitok. So bibitbitin ko itong mga isda. Maglalakad tayo papuntang bahay ulit ng 10 to 15 minutes. Kaya ito medyo mabigat yung tangigi at mahaba kaya hinihila-hila ko yung buntot. At pagkarating ko dito sa may kanto, nandito na yung mga suki ko na bibili daw sila ng isda at sumunod na rin papuntang bahay. Medyo mahirap yung daan dito papuntang bahay at medyo matarik yung bahay namin. Pag nandito ka na sa bahay, is kitang-kita na yung dagat. Medyo nangalay ako dito sa bibit-bit ng isdang ito. Nasa 14 kg on scale na rin kasi ito. At eto, nandito na tayo sa bahay guys. At tinimbang ko muna itong mga isda. Itong 4 na pirasong nahuli natin. Itong king mackerel is umabot ng 7 kilo. So mas malaki yung naunang nahuli natin. Naka 8.3 kasi yung naunang huli natin na tangige. Itong sweet lips naman is 4 na kilo. So bali may 11 kilogram na tayo. Etong red snapper is naka 2 kilo din. Wow. The rest na isang talakitok is naka 8 grams. So, kaya good size na rin. Wow. So yung tatlong yung sweet lips, saka yung red snapper, saka yung tribali is may bibigyan na ako nun. Kaya ito na lang yung binigay ko dito sa mga sumunod dito sa bahay na bibili daw ng isda. Kaya ginayat ko itong tangige. Napakaswerte yung dive natin ngayong hapong ito. Napakaganda itong blessing na nahuli natin. Binigyan ulit tayo ng napakalaking tangige, saka isang napakalaking sweet lips, isang red bass, saka yung talakitok.
Ito, napakaganda talaga ng laman itong tangigi. Napakaputi. Kaya the best ito sa kinilaw. Yung ulo naman, sinasabawan. At dahil marami yung sumunod na bibili dito sa bahay, hinati-hati ko na lang para pareha silang makabili or para silang makauwi ng isda. So yun guys, naubos ka agad yung isda nating tangige. Ito lang yung natira, yung ulo sa kabuntot. Okay na rin. Swerte tayo ngayong pag-dive, January 9, 2025. Ito na lang, saka itong dalawa. Ito malaki itong sweet lips talaga, 4 na kilo. Ngayon ako nakahuli ng ganito kalaking sweet lips. So may nabenta tayong sa tangigi, siguro mga 5 kilo. Etong dalawa may bibigyan na ako. Itong red snapper, 2 kilo, okay na rin. Eto, naka 7 kilo tayo dito sa buo. Eto, 4, 2, 9, 10. Naka 13 kilogram tayo na kilo ngayon. Halos 3 hours lang yung dive. Okay na rin. Nakahuli ulit tayo ng tangige. Pangalawang tangigi natin sa 2025 na dive. Ayos na rin, magandang simula to. Sana tuloy-tuloy yung tangigi magpahuli sa akin ngayong amihan. At lumalamig na yung dagat. Ganun talaga pag lumalamig. Nagpupunta sila sa mababaw na area. Right. So ito guys, yung lahat ng kita nung nabenta ng isda. Yung sa tangige, sa sweet lips, sa red snapper, saka yung maliit na talakitok. Naka 2.6 din ako. Ang kita ko ngayong araw na ito. Okay na rin. Malaking kita na rin to sa isang araw. Ayos na rin na dive yun. So hanggang dito lang muna guys yung video natin, hanggang susunod nating episode. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta. God bless you all po.